So, healing discipleship, balikan lang po natin yung pinag-aralan natin nung nakaraan na ipinakilala sa atin ang kalooban ng Panginoon ay magpagaling, 'di ba? Kalooban ng Diyos na tayo ay gumaling, tayo ay maging malakas, tayo ay maging well. Kasi nakikinig nga po ako ng news kahapon doon sa trabaho, sa news po sa Pilipinas. Mayroong sinasabi sa statistic daw sa survey ng Pilipinas na ang pinaka-inaasam ng mga tao nung sila ay sinurvey ay yung ano lang, yung kagalingan, yun daw, yung healing, yung health. Pangalawa daw yung mga pangangailangan. Tapos, pangatlo yung mga sinasabing makapag-aral, makapagtapos. Tapos, mayroon pang mga ibang sinasabi dun sa survey. Yun po ay binalita sa 24 oras, no? So, makita natin doon yung top priority daw na inaasam ng mga Pilipino ay yung wealth. I mean, yung Galing. health. Kasi sinasabi nga 'di ba na health is wealth. 'Di ba? Kasi aanuhin mo naman yung mga pera kung wala ka ng kalakasan, kung May wala sakit ka ka ng na. healing, kung may sakit ka na. So, kung sila nga kalooban nila na sila ay malakas at magaling, paano pa kaya ang Diyos natin na nasa langit? Amen. Mas higit na kalooban ng Amen. Diyos ng bawat isa sa atin ay gumaling, ay mayroong kalakasan. 'Di Malakas. ba nga kung tao nga inaasam ng mga tao na sila ay palaging malakas, ano pa kaya ang Diyos na nag-alay ng buhay para sa atin, para sa ating kagalingan. Amen po. So yun po ang tinalakay natin nakaraan. Kalooban ng Diyos na ikaw ay gumaling. Yan Gumaling. yung mga verses po na ginamit natin. So, dito po sa Luke, sa sulat ni Dr. Luke, Physician Luke, yung pinagkunan natin na yung tinalakay po natin na may lepros, yung lalaki, at siya ay nagpatira pa sa paanan ng Panginoon at hindi niya po sinabi dito na hindi po ito tanong ha, yung Lord, if you are willing, you can make me clean. Ito po ay sinabi niya. Maari ito ay request, pero hindi ito tanong. Kasi wala pong question mark na nakalagay dyan. Sabi niya, then he put his hand and touched him saying, I am willing. Pinakilala diyan ng Panginoon na I am willing. Will niya na yung lalaking iyon ay gumaling. Diyan po natin kinuha yung Galing. ating pinag-aralan last time. So ayan po yung picture, merong ketong o lepros, tapos ito, depiction lang po to ha. So ganyan po siya na makikita natin. Tapos ayan yung Tagalog niya. Ngayon, puntahan po natin yung magiging pag-aaral natin ngayong week na po na ito. Kasi nais ko na sanang tumawid doon sa origin of sickness para magtuloy-tuloy doon sa that's the origin of sickness, yung believer's authority, at tuloy-tuloy na pag-aaral pa. Kaso nga lang, naimprinta sa akin ng Panginoon habang ako ay nagmumuni-muni na sabi niya, balikan mo yung pinag-aralan last time. Kasi meron pa akong ituturo. Meron pa akong gustong i-imprinta sa bawat isa sa atin. Kaya, kasi po 'di ba doon sa ay, pwede po pa-mute? Sino po yung Tirona, pamit po. Ay, sorry po, sorry po. Ayan, salamat. So, katulad po nung, yung pagkain ko kagabi, nagluto ako ng buto-buto. Nilagang buto-buto kasi maulan. 'Di ba yung buto-buto meron siyang laman? Hindi mo siya titikilan hangga't hindi mo nakukuha talaga yung mga laman na nakapaligid dun sa buto-buto, 'di ba? Kahit pa yan ay chicken o nilaga o anumang klaseng luto, Mm. hindi mo talaga titigilan hangga't hindi mo nakukuha lahat ng nutrients, na lahat ng sustansya. So, gano'n din po Amen. dito sa salita ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na naibahagi na sa atin, nabasa na natin, hindi ibig sabihin na nauunawaan na natin o naipapaliwanag na natin, ay yun na, ay nakuha na natin lahat ng nutrients ng salita ng Panginoon. Nag-a-agree po ba kayo doon? Mm. 'No, so Amen. kailangan mo Amen. talagang, tawag dito, kailangan mong himay-himayin, ano ba talaga sinasabi. Kaya nga po, sinishare natin 'yun every, weekdays para makita natin personal, para makita natin kahit yung mga sulat ni Matthew, ni Mark, at ni Luke, kahit pare-parehas yung account na 'yun,
hinahayaan natin na mabuksan sa atin yung mga bago at sinasabi ng Panginoon o kaya kung meron siyang bagong iniimprinta sa ating mga kalooban. Ngayon po, bago ako magpatuloy, nais kong tanungin, kasi doon sa sentence natin na message last time o teaching last time, God's will for you to be well, magkakaroon ng malaking tanong doon ang mga tao, which is title natin ngayon. Is it always God's will to heal? Kalooban ba ng Diyos na palaging magpagaling? Kailangan ko lang po ng sagot nyo. Wala pong explanation ha, yes or no lang. Simula tayo kay Ate Lang. Yes po. Yes. Si Ate Agnes? Yes. Yes. Si Ate Rona? Yes. Yes po. Yes. Si Ate Dolly? Yes po. Yes. Si Angelo? Kalooban ba ng Diyos na palaging Yes po, magpagaling? yes po, yes po. Yes. Si Nanay Yes, yes, Yoli? yes. Yes po. Yes. Si Ate Liza? Nay Liza, kalooban Yes ba po. ng Diyos na lagi magpagaling? Siyempre And po. si Ate Jassel. Yes po. Yes. So, wala namang isa dito na nagsasabi na hindi kalooban ng Diyos na hindi magpagaling. Kung meron man, hindi ko alam At po. hindi mo ako tinanong, Kuya Ay, Arvin. si Ate Beck Oo pala nga. nandyan. Sorry, Ah, Ate si- Beck. Kalooban ba ng Tsaka, Diyos? tsaka Madami si pa. Tin. Si Ate Nandiyan si Beck. Tin. Baka raw kasi Papa magluto. Noel. Yes naman. Yes. Si Kuya Noel po. Kuya Noel, kalooban ba ng Diyos na laging magpagaling? Yes. Oh, yes. So, lahat naman tayo Si dito Sally ay... pa. Si Ate Selly nandyan? Sa Ate Selly? Oo, nandyan. Yes po. Yes. So, Ako maliwanag Kuya po Arvin. sa Ate Tin. Si Yes Tin. po. Oo, Ayan. ito. Meron ba ako nakaligtaan pa? Wala na. Ayan. So maraming po salamat sa inyong pagsagot po. So alam natin na kalooban ng Diyos na laging magpagaling. Ngayon, nagiging tanong, Kuya RB, bakit may mga may sakit pa? O bakit may mga karamdaman pa yung iba? Bakit may mga tao pa na nasa hospital? 'Di ba? Ang magiging tanong ulit na ibabato doon is, lahat ba ng tao ay ligtas? 'Di ba hindi? Hindi po. Kasi kailangan Hindi nilang po. sampalatayanan yung ginawa na pag-aalay ni Jesus. Ganon din po pagdating Mm. sa healing kasi po ito ay part ng ginawa ng Panginoong Jesus. Mamaya po tatalakayin po natin 'yan. Pero dito po, mag-mute na po. Salamat para maganda yung recording natin. Oh, ano? Ayan, mag-mute po tayo. Mute ka, Arvin. Meron po parang hangin na nasa electric pan. Umuulan kasi sa Pilipinas. Rargal. Okay na? Okay na po. So, Yes. dito, pare-pares naman tayo ng faith. Kasi minsan, yung ibang mga manampalataya, sinasabi ng survey daw, majority ng mga manampalataya naniniwala na hindi kalooban ng Diyos na magpagaling. O minsan, nagpapagaling siya, minsan naman hindi. Minority lang po yung mga believers na naniniwala na kalooban ng Diyos na laging magpagaling. Bakit naging ganon? Kasi mayroong mga pagtuturo ng mga naipasa-pasa throughout generation na nagsasabi na minsan kalooban ng Diyos magpagaling, minsan naman hindi. Minsan naman, will niya, minsan naman hindi niya will. So, dito makikita natin o ipapakita sa atin na kalooban ng Diyos na ang mga tao ay gumaling. Every time, everywhere, at any season ng buhay ng mga tao. Gagamitin pa rin po natin yung sa leprosy po, ito po ay kukunin naman natin yung record ni Matthew. So, sabi po dito ni Matthew, ang background po nito, si Matthew po ay pumunta sa, si Matthew daw, si Jesus po ay pumunta sa bundok. Pagbaba ni Jesus sa bundok, mayroong mga karamihan ng mga taong sumusunod sa kanya. Yun po ay sa verse 1 ng Matthew 8. At ang Matthew 8 po, naging favorite kong chapter na to kasi full pack po to ng pagpapagaling. Unang-una yung leper, pinagaling ng Panginoon. Yung centurion, pinagaling ng Panginoon. Yung mother-in-law ni Peter,
sa verse 14 to 17. At marami pong pagpapagaling ang ginawa ng Panginoon dito. Meron ding pinalayas ng demonyo. At yung chapter 8, sinasabi ko nga po sa inyo, from verse 1 to verse 34, full pack talaga to ng pagpapagaling ng Panginoon. So, marami kang makukuha dito ng mga pagtuturo ng Panginoon. Ganun pa man, sa pagbubukas po nito, yun nga, umakyat si Jesus sa bundok, pagbaba niya, maraming sumusunod sa kanya. At sabi dito sa verse 2, pakibasa nga, Ate La. And behold, a leper came and worshipped him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. Ayan po. So, yun pa rin po, yung ketong pa rin na pumunta kay Jesus, nagpatira pa, hindi lang pagpapatira pa po, ang sabi dito ni Matthew, worship Him. Sino yung winorship niya? Si Si Jesus. Jesus. 'Di ba yung Jesus. kasi pwede katulad nung point natin nung nakaraan, kung ikaw ay nasa sitwasyon na karamdaman, alam mo ba na pupuwede mong i-worship ang karamdaman? Bakit natin yun nasabi? Kasi 'pag sinabi pong worship, binibigyan mo ng halaga yung isang bagay, work. Yun po yung root word ng worship. Kaya dito, kahit mayroong kalagayan yung lalaking may ketong, ang winorship niya ang Diyos. Hindi yung karamdaman na meron siya. Kaya pagpunta niya kay Jesus, sinabi po niya, Lord, willing ka ba? Ay, hindi po to patanong sorry yung tono ko. Lord, kung willing ka, ako iyong mapapagaling o Yung ako iyong magpapagaling. malilinis. So dito po, hindi kasi alam nung leper kung kalooban ba ng Diyos na siya ay linisin. Kasi po kung titingnan po natin yung background dito, nung Old Testament ay nung panahon po ni Jesus, ini-introduce niya pa lang ang bagong tipan, ang New Covenant. So, ang covenant po na na nag um, yung covenant na paano ko ba sabihin 'to? Yung covenant na nag-ooperate nung panahon na yun ay yung Old Testament pa lang. Kaya nung pagdating pa lang ni Jesus dito, ini-introduce niya pa lang ano yung bagong tipan. Kasi po Oo. during Old Testament, ang leper po, ito po o ang anumang klase ng sakit, ito po ay form ng sumpa, curse na sinasabi sa Deuteronomy. Kaya sinabi nung ketong, Lord, willing willing ka ba na ako ay pagalingin? 'Di ba? Yun yung willing ka ba na ako ay linisin? So yun ay question ng isang tao na hindi niya sigurado kung kalooban ba ng Diyos na siya ay pagalingin. Siyempre. Sa panahon Linisin. po natin ngayon, I believe po na pare-parehas tayo na magiging faith dito, na maging position dito. Sa panahon natin ngayon, hindi na natin kailangan tanungin ang Diyos kung willing ba siya na tayo ay pagalingin. Bakit? Maliwanag ng sinasabi ng kasulatan, maliwanag na inialay na ng Panginoon ang kanyang buhay para sa ating kagalingan. Sinulat po yan sa Isaiah 53, dito din po sa Matthew 8:16, kinote din ni Matthew, at kinote din po ni Apostle Peter sa kanyang mga sulat na sa pamagitan ng mga latay ng Panginoon, tayo ay Sugat. nagsigaling. So, kung maliwanag nang naisulat yung salita ng Panginoon, kung ikaw ay nasa karamdaman, hindi mo na kailangang tanungin kung kalooban ba ng Panginoon na ikaw ay pagalingin. Kasi nga, maliwanag na eh. Nagdadalawang isip lang tayo o nagtatanong lang tayo kung hindi tayo sigurado sa kalooban ng Panginoon. Pero once na sigurado ka na sa kalooban ng Panginoon, hindi mo na kailangan tanungin. For example, si Ate La at si Nanay Lisa, pwede niya bang sabihin, Nanay, pwede ba akong kumain sa ulam na nandito sa lamesa? Feeling ko hindi niya na pwede nang, minsan, siguro kung parang yun na lang yung pagkain natin, di ba? Pero bilang anak, si Ate Paula, lahat ng access na meron siya sa tahanan ni Nanay Lisa, I mean lahat ng access meron siya. 'Di ba po? Hindi po ba? Mm, mm. Ano siya, Opo. talagang hindi niya na kailangan tanungin, "Nanay, kalooban mo ba ako'y pakainin?" Pakainin. 'Di ba hindi hindi niya tatanungin ng gano'n kasi nga maliwanag sa kanya na nanay siya at May Mm. karapatan magpo-provide siya. siya at may karapatan siya. So dito po, ito pong leper na 'to, nasa posisyon siya ng kalagayan kung saan hindi niya alam kung kalooban ba ng Diyos o hindi. Kaya Mm. sinabi niya, "Lord, kaloob
kung kalooban mo ako iyong malilinis. Yung Ngayon, word. ano pong naging sagot ng Panginoong Hesus? Kasi may naging sagot siya. Mula tayo sa verse 3. Ang sabi sa verse 3, Ate Agnes, nandyan ka na ba ulit? Ate Agnes, babasa nga po. Hindi man ako nawawala, Arbs. Ay, sorry, kala ko nawala ka. Teka. Yung Jesus. Then Jesus put out his hand and touched him, saying, I am willing, be cleansed. Immediately his leprosy was cleansed. Ayan, yung ketong gumaling o nalinis. So, binigay na po natin yung background nito sa Old Testament, no? Kapag mayroong leprosy, ito ay, tawag dito, ito ay outcast sa lipunan. At pinakita po sa atin dito na si Jesus, naka-red po yan. Hindi ko po alam sa translation yun, no? Kasi sa ibang mga translation po, hindi po yan naka-highlight. Pero sa mga translation po, katulad English. ng King James, ito po ay naka-red. Naka-highlight to. Bakit? Ito ay salitang nagmula mismo sa bibig ng Panginoong Hesus. Kaya ang sabi niya, kalooban ko na ikaw ay maging malinis. I am willing, be cleansed. So, maliwanag dito na will ng Panginoon na siya ay linisin. So, Gumaling. dito po, katulad nung sinabi ni Ate Jazz last time sa GC natin, ang ketong po, ito po ay nakakahawang sakit. Ito, kapag ikaw ay nakahawak o na ano ka, mahahawaan ka. Ayun po. Pero dito po ang Panginoon, sabi diyan, then Jesus put out his hand and touched him. Under nung covenant nila nung panahon nung Old Testament, hindi mo pwedeng hawakan yung mayroong ketong kasi ituturing ka ding marumi. Marami. Ituturing ka ding marumi. Kaya ang sinasabi po dito, hinawakan siya ng Panginoon. Alam niyo po ba nung panahon ng 1900s, si John G. Lake po, isa po siyang Christian missionary. Pumunta siya doon sa South Africa at during po nung time na yon sa South Africa, merong parang hindi siya parang siyang virus o parang maintindihan na lang natin parang pandemic, parang coronavirus ganon. Pero dun sa South Africa na yon mayroong plague. Talagang malawakang mga karamdaman dun sa continent na yon. Pumunta si John Gillick doon at yung nakakahawa din po yung sakit na yun noong panahon na yun, 1900. I-search nyo na lang po sa Google, no? Pero sabi po ni John Gillick, ito po yung na-imprinta sa kanya. Sabi niya, germs will die when they touch my body. Yun po ang sinabi ni John Gillick. Ang mga germs daw o ang mga virus daw, kapag ako ay nahawakan, sabi ni John Gillick, mamamatay. So, ganun yung faith na meron siya. Nakafocus yung isip niya doon sa Psalm 90, yun po yung ginagamit niya. Psalms 91 na anumang plague na dumapo sa kanya, ito ay mamamatay. Hindi siya ang mamamatay, kundi yung plague yung mamamatay. Yung sakit, yung karamdaman ang mamamatay. So dito, ang Panginoon, sa paghawak niya doon sa may ketong, hindi siya natatalian kung mahawaan ba siya o hindi, o magiging marumi ba siya o hindi. Kasi Diyos siya eh. Outside siya doon sa mga iniisip ng mga tao na ay baka marumihan ako o ay baka mahawa ako. Nakawa 'Di ko. ba? Pinakilala dito ng Panginoon, I am willing, be cleansed. Yun po. So, dito po makikita natin na immediately, sa sulat po ni Matthew, Mark, and Luke, nandun po yung mga salitang immediately, agad-agad. Immediately his leprosy was cleansed. Makikita po natin dito na it's always God's will to heal kasi ito po yung direktang Bible support, biblical background po na magso-support na kalooban talaga ng Diyos na magpagaling sa lahat ng panahon o sitwasyon. Kaya sabi diyan immediately. Ngayon po dun sa manifestation ng ating mga healing, minsan, may manifestation na mabilis. Like, pagka-pray mo, instant na nagagaling ka na talaga. Meron namang mga manifestation na minsan araw ang binibilang, o linggo ang binibilang, o months ang binibilang. Minsan mabilis o minsan matagal. Pero kailangan natin iposisyon ang sarili natin na wala sa Diyos ang kakulangan. Wala sa Diyos ang problema. Nasa tao kung paano niya i-receive yung healing na meron siya. 'Di ba? Kaya
Pananampalataya kasi yun. Yun. At saka bukod pa po doon yung sinabing immediately, 'wag tayong masara doon sa kalagayan na, "Lord, bakit ang tagal?" O "Lord, pinagpi-pray ko naman, ano bang problema?" 'Di ba parang nafo-focus ka doon sa, sa healing na inaasam mo kaysa doon sa healer na pinapanampalatayanan mo. Kaya kung ikaw ay nandun sa kalagayan na parang natatagalan ka, mag-focus ka lang doon sa Diyos na nagpapagaling. At sa salita niya, kung ano sinasabi ng salita niya. Huwag doon sa kalagayan na meron ka. Kasi pag sa kalagayan ka naka-focus, mada-down ka talaga. Kaya nga sinasabi nung verse 2 na yung ketong na to, nagpatira pa siya, nag-worship siya sa Panginoon. Kasi again, yung kalagayan na meron tayo, kung tayo nasa karamdaman o sakit, pwede natin yun i-magnify, pwede natin yun i-worship. Pero pwede mo ding piliin na kahit nasa kabila ka ng karamdaman, ang Diyos ang sinasamba mo. Ang Diyos ang pinagpupukusan mo. Yun po. Pasensya na po mag-extend ako at ang sabi po dito sa verse 7 ng Matthew 8, sabi ni Jesus, "And Jesus said to him, I will come and heal him." Ito po yung sinabi niya dun sa centurion. I will. Makikita na po natin dyan, no? Kalooban talaga ng Panginoon. Kasi po pag sinabing I will, hindi lang po ito yung parang pupunta ako. Di ba? Ganyan yung sa Tagalog niyan. Pero pag sinabing I will, kalooban talaga ng Diyos na magpagaling. Will niya. I will come and heal him. Again, ito po ay naka-highlight at ito po ay naka-red. Direkta po ito sa sinasabi ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, ang sabi naman po doon sa Tagalog po sa Acts 10:38, si Apostle Peter, nung siya ay nagpapahayag sa sambayanan ni Cornelius, isa po to sa mga point niya. Kumbaga parang kinungklud niya dito, pumunta siya sa conclusion kung ano ang naging ministry ni Jesus nung si Jesus ay nabubuhay pa sa sanlibutan. Ate Selly, pa-unmute po, pakibasa nga po nung Acts 10:38. Sige po. Alam niyo ba kung papaano ni Jesus na taga Nazaret ay pinahiran ng Diyos ng banal na espiritu at ng kapangyarihan? Siya ay naglilibot ng gumagawa ng mabuti. Pinagaling niya ang lahat ng mga pinahihirapan ng Diablo sapagkat sumasa kanya. Salamat, Ate Selly. So, maliwanag po na sinasabi diyan na pinagaling niya ang lahat. So, lahat. Walang in-exempt ang Panginoon. Ngayon po, dito natin makikita na sabi diyan, pinapahirapan ng mga demonyo. So, maliwanag dito na ang karamdaman po, ito po ay form ng pampapahirap ng Diablo talaga. Diablo. Basahin ko lang po dito sa English. Ang sabi po dito sa Acts 10:38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who are oppressed by the devil, for God was with him. So dito po, ah, parang kinongklud ni Apostle Peter, ano ba ang naging ministry ni Jesus? Paano siya nag-ministry at sa anong kapangyarihan siya nagministeryo? Sabi po dito, how God anointed Jesus of Nazareth. Yung Nazareth of Nazareth po, hindi po yan apelyido ni Jesus. Yan ay pinagmulan niya. At kapag sinabi po natin Jesus Christ, hindi niya pangalan ang Jesus, tas apelyido niya ang Christ. Hindi po yun. Pag sinasabi ng Bible na Jesus Christ, ito po ay yung salitang Christ po, ito po ay the anointed one. Kaya sinasabi diyan sa una, how God anointed. Yung pangalan na Jesus Christ, He is the anointed one. Yun po ang maliwanag na translation sa pag-aaral sa Greek. So maliwanag po na si Jesus, siya ay na-indwell ng banal na espiritu, siya ay Diyos. At sa kapangyarihan, sinasabi po dito, siya ay naglibot. At ano pang ginawa niya? He went about doing good. Alam ba natin ang healing ay good to? ang healing po ito ay good. He went about doing good. At ano pa? Healing all. 'Di ba? Healing all. Kaya kalooban talaga ng Panginoon na lahat tayo ay magsigaling. Kaya sinasabi niya diyan yung healing all, maliwanag na pag sinabing healing all, katulad ng sinasabi ko po kanina, wala siyang tinanggihan, wala siyang pinahindian. Sa Matthew, Mark, Luke, and John, wala kang makikitang instances na sinabi ng Panginoon, oops,
hindi mo kalooban na gumaling, or oops, hindi kita papagalingin ngayong araw na to, or hindi ka karapat-dapat na gumaling, or umuwi ka na kasi hindi ko kalooban ikaw ay pagalingin. Wala po tayong makikitang sinabi ng Panginoon o ginawa ng Panginoon kahit isa na sa scripture po na pinahindian niya yung mga lumalapit sa kanya. Kaya maliwanag na Jesus is willing all the time, always, na tayo ay kanyang pagalingin. Sabi niya, Amen. and healing all who are oppressed by the devil. So dito, pinakilala ni Apostle Peter na ang karamdaman, ito ay oppression ng kaaway. Hindi po ito magiging blessing in disguise. Kasi mayroong mga gumagamit ng doktrina na ang karamdaman minsan gagamitin ng Diyos para ikaw ay turuan ng leksyon. Well, kung ganyan yung iniisip mo, mag-stay ka na lang dun sa sakit na meron ka kasi baka hindi mo pa natututunan yung leksyon na itinuturo sa iyo. Di ba po? Ayusin natin. Hindi ko po sinasabi na wala kang matututunan sa sitwasyon na meron ka. Kasi pwede kang matuto doon sa sitwasyon na meron ka. Pero hindi God's best na ikaw ay ilagay sa posisyon ng karamdaman para ikaw ay turuan ng leksyon. Maliwanag po na sinasabi dito na oppression daw ng kaaway itong karamdaman na ito. Hindi kahit sa Old Testament po, ang karamdaman ito ay form ng sumpa o curse na sinasabi sa Deuteronomy. It's never been a blessing in disguise. Meron po bang red flag doon? It's never been a blessing in disguise. Never na magiging blessing in disguise yung sakit na meron ka para ikaw ay matuto. Matututo ka, mayroong collection na makukuha doon. Pero ang ginagamit ng Diyos na pagtuturo ay ang salita niya at ang banal na espiritu. Yun po. Kaya maliwanag po na sinasabi niya, oppression to ng kaaway at for God was with him. Yun po yung sinasabi diyan sa Acts. Last na po, magtatapos ako dito sa binasa natin kanina, binasa ni Nanay Lisa. Pabasa nga ulit ako, Ate Pau. Ikaw nakikita sa screen tsaka sila. Sige, pabasa po. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all our iniquities, who heals all your diseases. Ayan. Kaya sinasabi po dyan na purihin ang Panginoon at hindi ko kakalimutan ang kanyang kabutihan. Pinatawad niya ang lahat kong kasalanan at pinagagaling niya ang lahat kong Lahat kong karamdaman. karamdaman. Kaya maliwanag po dito, makikita po natin dyan, di ba, yung all his benefits, all your iniquities, all your diseases. Kaya maliwanag talaga yung sinasabing all dyan. Meron nga pong isang theologian na nag-aral nitong salitang all. Ginamit yung sa Matthew, yung kanina, tsaka sa mga sumunod, na tuwing nakikita niya yung pagpapagaling ng Panginoon na sinasabing all, pinag-aralan niya. Nag-translate siya sa Aramaic, nag-translate siya sa Hebrew, nag-translate siya sa Chaldeans, at sa mga iba-ibang translation na alam niya sa Syrian, nag-translate din daw siya. At itong English na all, namangha siya kasi perfect translation daw po to. Wala kang ibang salitang magagamit na magsasabi na o yung katumbas ng original text na sinasabi talagang all. Ibig sabihin, pag sinabing all talaga. Wala kang ibang magagamit na salita. Di ba minsan tayo ay nagsasabi na sana all. Di ba? Kapag merong tayong naririnig sa mga tao na parang gusto natin na maging ganun yung kalagayan natin, sinasabi natin sana all. Pagdating sa healing, hindi mo na kailangang sabihin na sana all. Kasi, kabahagi ka Amen. ng kalooban ng Diyos na ikaw ay gumaling. Bahagi ka Gumaling doon. na. Part yun ng iyong covenant. Sabi niya dyan, bless the Lord, O my soul, and forget not. Kasi minsan, ang mga manampalataya, nakakalimutan nila na kasama sa benefits na ibinigay sa iyo ng Panginoon ang iyong kagalingan. He forgives all your iniquities. All. Hindi ka lang niya pinapatawad, kundi sabi sa dulo, who heals all your Lahat kong diseases. karamdaman. So, ito po ay bahagi ng covenant. Bakit natin masasabi yon? Ang sinasabi po sa Greek, patungkol sa salvation, ito po ay marami pong ginagamit na mga translation sa Greek po, pero ito lang yung mag-highlight sa pagdating sa salitang salvation. Ang salitang salvation, ito po ay sa soteria, sa Greek. Sinasabi niya po dyan, salvation, deliverance, at preservation. Yung ikaw ay maingatan, maproteksyonan, at ikaw ay ma-deliver sa lahat ng iyong kalagayan.
Whether itong karamdaman mo o itong nararanasan mong sakit at mga karamdaman, ito po ay part ng covenant. Kaya sinasabi ng Panginoong Yesus, we have a better covenant, we have a new covenant with a better promises, 'di ba? Established with a better promises. Sinasabi sa Hebrews po. So maliwanag na sinasabi diyan na part nung kaligtasan ng binigay sa atin ng Panginoon, yung tayo ay kanyang pagalingin. Bakit? Sa isang salita sa Greek po, yung salitang to save, sozo po, S-O-Z-O, ang ibig sabihin nito to save, to rescue, to heal, and preserve. Hindi po ako ang naglagay niyan. Yan po ay mismong pag-aaral ng mga Grego. Ang translation niyan sa English, pag sinabing to save, rescue, at saka heal. So, maliwanag talaga dito, kahit sa Old Testament, part ng Testament, ng Old Testament, na ang kagalingan ibigay ng Panginoon sa mga tao. At ganun din sa ginawa niya sa New Covenant. Kaya nga, yung pag-aalay na ginawa ng Panginoon, minsan, para tayong nagaano na kalooban ng Diyos na magpagaling, bakit minsan, kung matatanong natin, kung hindi kalooban ng Diyos na ikaw ay pagalingin, kailangan mo ding tanungin kung kalooban ba ng Diyos na laging ang tao ay maligtas. Kasi part yun ng covenant, kumbaga parang sa piso, yung harap at likod, yun ay Parehas. kabuuan ng pagiging piso. Ganon din po ang kaligtasan. Kung ikaw ay nananalig na ikaw ay makakapunta sa kaharian ng Diyos sa heaven, pag ikaw ay namatay at ikaw ay maliligtas, bakit minsan pagdating sa karamdaman, ay sa healing ng Panginoon, hirap na hirap tayong i-receive? 'Di ba? Yun ay bahagi ng covenant, bahagi ng ginawang pag-aalay ng Panginoong Hesus. Nais ko pa pong mag-dive deep dito ng matindi, pero out of time na tayo. Kaya po sa conclusion po nito, pinapakilala lang po sa atin dito na it is always God's will for you to be healed, for you to be well. Kalooban palagi ng Diyos ang magpagaling. Wala sa kamay ng Panginoon kung ikaw ay gagaling o hindi, dahil maliwanag ng sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, I will, I will, I will, I will. Yung mga hindi nakakatanggap nitong mga pagtuturong ito, palagi sila nagkukubli sa karanasan ni Apostle Paul, sa karanasan ni Timothy, sa karanasan ng mga naging disciple ni Paul, kung saan may mga silang naranasan ng mga karamdaman. Pero maliwanag na sinasabi ng salita ng Panginoon at hindi nagbabago ang salita ng Panginoon dahil lang sa baliktad yung experience na meron ka. So purihin po ang Panginoon, dalangin ko po na maimprenta ito sa ating mga puso, na ibibless talaga natin ang Diyos dahil sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon, it is God's will for you For to us be to be well Pagaling. or to be healed. Kalooban ng Diyos lagi na ikaw ay kanyang pagalingin. Hindi mo na tatanungin kung Galing. ako ba ay pagagaling ng Diyos o hindi. Yun po. So, Ate La, mayroon pa ba, okay pa ba sa inyo na magkaroon tayo ng, di- diretso na po ng healing. okay, Be next time na lang. okay. Sige po. Sige po, Ninang.